magpapatuloy pa rin po ang pagtaas ng fuel. Hindi lang itong linggo ito at sa mga susunod na araw at linggo pa. Kasi hindi ho matapos-tapos yung crisis sa Middle East sa pagitan ng Amerika, ng Israel at ng Iran. Akala ko nung isang linggo nagpahiwatig na mag-uusap pero hindi nagkasundo, hindi natuloy ng maayos at ngayon ay ito na naman. Kaya nga may report na baka daw merong another 12 pesos ba na increase sa diesel. Wow, matindi. Baka nga umabot ng 150 pesos na ang bawat litro na diesel. Ang laki po ng epekto niyan sa ekonomiya ng bansa. Dahil yung transportation ng pagkain, pagpuproduce ng mga iba't ibang klaseng produkto, ginagamitan ng fuel yan. Dahil lahat ng makinarya ay fuel ang kailangan. Hindi pwedeng katwirang wala kayong sasakyan, wala kayong problema sa pagtaas ng langis. Mababaw na dahilan yan at argumento. Lahat tayo, may kotse ka o wala, biktima ng crisis sa pagtaas ng fuel. Hindi ko maintindihan, ayaw ideklara ng gobyerno na meron tayong crisis sa fuel. Pero marami ho talagang hindi na kayanan, hindi na makabili. Kaya nga kung yung mapapansin ang mapupuno ng ating mga public transport ay ang mga LRT1, LRT2, LRT3. Ang problema, yan lang naman ang gumagana. Yung PNR na wala na. Kung meron man, saan ba nagbibiyahin? Parang hindi na napapag-usapan. Sa mga probinsya, wala naman tren. Di ba? Hindi naman tayo katulad sa bansang Hapon, Japan, at iba pang mayamang bansa. Lahat ng lugar ay napakaganda ng transportation. Ang tren nila ay talagang parang spaghetti, parang pansit, salo-salungat kung saan-saan lugar kang magpunta, meron tren. Hindi kailangan magkotse kasi merong public transport. Tayo, Metro Manila lang ang merong LRT, MRT, hindi pa sapat. Paano yung mga probinsyang milyon-milyon din ang tao? Ganyan pong kalaki at kahirap. Kapag tumataas ang fuel, yung public transport, mga commuters, transportation ng mga pagkain, araw-araw ay apektado. Just imagine pag umabot na ho ng 150 pesos, 150 ang bawat litro ng krudo. Diba? Magkano? Yung 1,000 piso mo, ilang litro yun? Ang diesel po, malakas din ang konsumo niyan. Kita nyo yung public transport, yung jeep. Hindi na magkakasya ang 1,500 na krudo ng diesel araw-araw. Diba? Isang kikita. Kaya, kahit yung may mga kotse, hindi na halos nagkokotse. Makikipag-agawan na rin, siksikan sa LRT, MRT. Hindi naman po sapat yun. Wow, hindi ho biro itong nangyayaring ito. Kaya ngayong Holy Week na ito ay isama na natin ito sa ating sakripisyo na sana'y ating malampasan ito at dahil magpapatuloy pa at tuloy-tuloy pa nga ang epekto ng mataas na mga bayarin. Ulitin ko, dati ko na sinabi ito, hindi kasalanan ng gobyerno. Huwag niyong sisihin ng gobyerno sa pagtaas ng fuel. Ang mga naninisi sa gobyerno, namumulitika yan. Ang naninisi sa gobyerno sa pagtaas ng fuel, hindi nila alam ang sinasabi nila. Ang naninisi sa pamahalaan tungkol sa crisis na ito ay nautusan lang. Hindi nila alam ang sinasabi. Diretsahan tayo. Huwag magpagamit sa mga ganyang klaseng issue. Lahat tayo ay biktima. Walang nakagusto nito. Dahil ito'y away ng Iran at ng Amerika. Damay ang mundo. Katulad ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Alam nila kung bakit mataas ang fuel doon at mga bilihin. Pero hindi sila nagreklamo. Dito sa ating bansa, ang mga Pilipino, wala nang trabaho, mareklamo pa. Binibigyan na nga ng ayuda, may reklamo pa. Kahit anti-Marcos, anti-government, may ayuda. Puro reklamo. Di ba? Yan ang Pinoy. Hindi ko nila lahat, kakaunting sektor yan. Bilyon-bilyon ang gastos ng gobyerno sa ayuda, pinaghirapan ng mamamayang Pilipino nagtatrabaho,
nagbabayad ng buwis, ipinamimigay lang ng gobyerno bilang pagkalinga, pagmamahal, pero galit pa sila, binabanatan pa. Ako nga naniniwala yung mga anti-government, yung pa'y nakakatanggap karamihan ng ayuda. Pero yung pro-government, tumutulong sa gobyernong ito, walang ayuda. Sa totoo lang, hindi ako nanghihingi ng ayuda. Pero sa totoo lang, from day one, tumutulong ako sa gobyerno. Ni singkunduling o pakape man lang, wala man lang ako natanggap sa kanila. Although hindi ko kailangan ng kanilang ayuda. Sinasabi ko lang, yan ang totoo. Maraming Pilipinong ganon. Nagsasakripisyo, tumutulong sa gobyerno, hindi nakakatanggap ng ayuda. Okay lang. Pero yung mga mareklamo, kasama sa destabilization, kasama sa panlalait, ang personal sa ating Pangulo, yan pa yung binibigyan ng ayuda. Kasi ang pagbibigay ng ayuda, walang pinipili. Kadalasan yun talagang nangangailangan. Ay yung iba nagkukunwari pero nakakakuha. Anti-government na nga, nadili lang yung ayuda, galit pa. Nabigyan na nga, galit pa. Nabigyan na nga, kasama pa sa destabilization. Yan yung sektor nung ibang sektor ng ating lipunan. Ibang-iba tayo kaysa sa ibang bansa at ibang lahi, sa totoo lang po. Puro reklamo pero wala namang ginagawa. Puro reklamo, wala namang suporta. Diba? Kaya nga sayang ako, sa totoo lang, hindi ako kontento dyan sa ayuda. Dapat ang ibigay ng gobyerno sa tao, hanap buhay. Ibigay ng gobyerno sa mga isda, panghuli ng isda. Ang ibigay ng gobyerno ay ang sakahan at pananim sa mga magsasaka. Ibigay sa mga estudyanteng makapag-aaral ay magandang education ng libre. Ibigay ng gobyerno sa public transport matinong kalye, matinong sistema, matinong public transport. Ibigay sa lahat ng Pilipino ng gobyerno maayos na communication, maayos na transportation, maayos na signal, internet connection. Yan ang kailangan ng Pilipino. Uunlad tayo. Pero kung puro ayuda, pera, walang mangyari. Kasi ang pagbibigay ng ayuda, talo walang interest yun Bigyan mo yung tao ng pera ng 2,000, pag naubos yung 2,000, wala na. Anong babalik sa gobyerno? Yung binilin 2,000 pagkain, yung tax maliit lang ng buwis. Kung ang binigay 2,000, maliit lang yung porsyento ang babalik sa gobyerno. Sabihin natin 10% or 20% yung tax. O magkano lang 20% ng 2,000? Di ba? 40,000 lang o 20,000. 200 lang o 400 pesos. Ganun lang. Di ba? Yung malaking porsyento na kapital yun. Samantala kung ibibigay mo yung kabuhayan para maghanap buhay, panadong-panado. Alam ito ng mga ekonomista. Alam ito ng mga certified public accountant. Alam ito ng mga professional sinasabi ko. Pero siyempre, yung mga ibang sektor, pasintabi na baka hindi naintindihan. Pero yun po ang totoo. Bigay mo trabaho, hindi pagkain. Sila maghanap ng pagkain pag sila may trabaho na at may pera na. Yan ang kailangan. Yung kasing ayuda, politika lang yan Mamimigay ka ng pera, mamimigay ka ng pagkain, kapalit na, tulungan mo ang gobyerno, tulungan mo kami kasi nagbigay kami ng ayuda. Di ba? Politics ang epekto, pamumulitika, ang ayudang walang katapusang pera ng bayan. Please like and share.